Shalom mga kapatid. Hello, shalom. Hello Mau. Okay, so good morning mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpala, ligtas na araw sa ating lahat ng Miyerkules. Samot dalangin natin na patuloy nawa tayong pagpalain ng Panginoon, gabayan at patnubayan sa araw na ito kasama ng ating mga mahal sa buhay. Ligtas tayo sa mga mabibigat na mga pagsubok at mga malulubang karamdaman. At binabati ko rin yung mga palagi susuporta sa atin. At ganoon din sa araw na ito ay inaangkin natin na kabaganawa at pagpalain ng Panginoon mga apektado ng mga kalamidad ng bagyo, ng lindol, ng sunog, Davao, at last flood naman doon sa Jensan, Sarangani just the other day. At ito yung ginagawa natin na binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga kapatid kong simbahan. Tinangkin din natin ang pangako, ang salita ng Diyos sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses, to destroy arguments, and every pretension raising itself against the knowledge of God. Okay. History of Faith, Ecclesia at Holiness. Ayan. So, sa oras na ito, mga kapatid, basahin na po natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 11, verses 1 to 4. Glory to you, Lord. He was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test. Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Okay. So kung titingnan natin mga kapatid, ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas is ito yung parallel ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo sa Matthew chapter 6 verses 9 to 13. At itong Matthew, Mark, Luke ito yung tinatawag na synoptic kasi may nakasulat sa aklat ni San Lucas at may nakasulat sa aklat ni San Mateo at ganoon din kay San Marcos, kaya tinawag silang synoptic. Pero kung titingnan natin ang kay San Mateo, yung patungkol sa pagtuturo ng Panginoon sa pananalangin ay medyo mas mahaba kay dito kay San Lucas. At itong bawat gospel writer, mga kapatid, kaya tinatawag na meron silang tinatawag na mga audiences. Iba-iba sila ng audience. Kay San Lucas, sa mga Hintil, mga Gentiles. Ay kay San Mateo, mga Hudyo, mga Jewish. And then, kay San Marcos, iba rin yung audience niya. And then, kay San Juan ay mas differ or mas malalim yung theology yung kay St. John, kaya kung makita natin medyo mas mahaba or yung may mga nakasulat sa kanya doon na hindi nakasulat doon sa synoptic gospel na Matthew, Mark, and Luke, mga kapatid. So dito sa prayer ng Panginoon, sa naghingi ang mga alagad kung paano manalangin. Kung paano na si Juan ay tinuturuan niya rin yung kanyang alagad sa pananalangin. So, dito sa verse 2, he said to them, when you pray,
say, Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Okay. So, hallowed be your name. Father, hallowed be your name. Doon sa kay St. Matthew, nakalagay doon, Father in heaven, our Father, which art in heaven. Yan, nakalagay doon. Ngayon, nung nakalipas na araw kasi gusto ko bigyan ng diin kasi ang itong pwedeng gamitin kasi ito ng mga separated brethren natin na kasi doon sa Matthew chapter 23 verse 9 ay nakalagay doon na do not call anyone here on earth Father because you have only one Father in heaven. So kung titingnan natin, it seems to be Father, hallowed be your name. Unlike doon sa Matthew, nakalagay doon is which art in heaven, naka-specify kung nasaan ang Ama, nasa langit na. Okay? Dito, Ama. It seems it supports sa Matthew 23 verse 9, mga kapatid. Though may different discuss na natin din yan several times, pero hindi rin naman natin pwede pagkontra-kontrahin yung sinasabi doon sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13 and other parts ng Ebanghelyo na ang nakalagay sa Matthew 23 verse 9 doesn't prohibit na tawagin ng mga anak or ang kanilang mga tatay na daddy, papa, or Father. Kasi in many passages na nakasulat may nakalagay pa man na tinawag na Ama. Okay? Mayroong sinasabing may mga tinatawag pa rin Ama. So, ibig sabihin, hindi pa rin ito magiging reference ng iba para sabihin na ang nakalagay doon sa Matthew chapter 23 verse 9 is absolute na talagang nagbabawal or else yung mga separated brethren natin na mga pastor ay sila mismo ay lumalabag din doon sa passage na yun, sa verse na yun ng Bible. And as a matter of fact, ang malimit lamang nila tinitingnan is yung verse 9 doon sa Matthew 23, pero hindi nila binibigyan ng pansin yung verse 8 at saka yung verse 10, which is sabay na sinabi yun ng Panginoon. Ngayon, kung titingnan natin, ang mga pastor ay nagpapatawag silang daddy, papa, tatay. So, ibig sabihin, lumalabag din sila doon sa Matthew chapter 23 verse 9. So, bali, parang dadaanan lang natin yan mga kapatid sapagkat itong nakalipas kasi na araw na banggit ko na ang ginamit ko na reference is yung Matthew chapter 6 verse 9 to 13 na nakalagay doon, our Father in heaven. Ibig sabihin, once you say, bakit nilagyan pa ng Panginoon ng word na in heaven sapagkat may mga ama dito sa lupa. Di ba? May mga ama rin tinatawag dito sa lupa. Sa matter of fact, si San Pablo mismo ay tinawag niya rin yung kanyang sarili na ama. Okay? Matthew sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15. Even Saint Paul, even si Saint Peter, tinatawag niyang ama ang kanyang sarili. Si San Pablo, tinawag niya yung ama sarili, kay Tito, kay Timoteo, di ba? Ganon. So, ibig sabihin, hindi yun magiging reference para sabihin na itong Luke chapter 11 magiging reference nila. Tingnan mo na pag sinabing ama, ay ama lang, isa lang ang ama na kagilalanin. So, that would contradict to other passages in the scripture, mga kapatid. So, yung hallowed be your name, or king. Hallowed, pag sinabing hallowed is papurihan ang Panginoon, papurihan or hallowed, pakabanalin ang pangalan mo, Panginoon. Hallowed be your name. So, dyan yung ginawa, dito raw po kinuha yung word na hallowed, yung Halloween is dyan kinuha sa
root word or sa salitang hallowed. Hallowed, ibig sabihin, pakabanalin ang pangalan mo, Panginoon. Father, hallowed be your name. Pakabanalin ang pangalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Hallowed. Pakabanalin ang pangalan mo. At so, ang pinapakita dito, mga kapatid, that once we call God as the Father, so ibig sabihin tayo yung kanyang mga anak. So therefore, kung kinikilala natin ang Diyos na Ama, we're supposed to be, to live like our Father. Di ba? Hindi pwede na ang Diyos natin ay banal at tayo ng mga anak niya ay hangal, mga kapatid. Di ba? Yan sinasabi sa 1 Peter chapter 1, mga kapatid. Napunta natin na. Okay, 1 Peter chapter 1. Okay, verse 14. Nakalagay dito, 1 Peter chapter 1, verse 14 to 15, mga kapatid. So, pinapakilala ng Panginoon na ang Diyos ay ating Ama. So, therefore, kung ang Diyos ang ating Ama, tayo kanyang mga anak. Okay? And then, we become children of God through adoption because of our Lord Jesus Christ. Yan yung sinasabi sa Romans chapter 8, mga kapatid. Sabi dito sa 1 Peter chapter 1, verse 14, bilang mga anak, you see, so kung gino-consider natin ang Diyos bilang Ama at tayo yung mga anak, ito yung sinasabi. Ito yung tinuturo para sa atin, mga kapatid. Sabi dito, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y walang pangtunay na pagkaunawa. So you see, ibig sabihin, once we call God as Father, we need to be in accordance kung ano yung gusto ng ating Ama. Diba? Kaya nga hallowed, ibig sabihin parangalan, pakabanalin ang pangalan mo. Pero kung if you are not living in accordance to the will of the Father, hindi natin napaparangalan ang pangalan ng Diyos. Hindi natin napaparangalan yung pangalan ng ating mga magulang. Di ba? Halimbawa, yung pamilya mo, yung mga magulang mo is mabait. Yung mga magulang mo is mabait. Tapos, ikaw ay puno ng kalokohan, di ba? So, hindi napaparangalan yung pangalan ng mga magulang mo. Of course, binibigyan mo ng kahihiyan. Di ba? So, hindi sinasabi dito, ang advice sa atin, tinuturo sa atin, bilang mga anak, sundinin niyo ang Diyos at huwag ang mga masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 15, mga kapatid, ito yung sinasabi. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakamanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon ang inyong ginagawa. Verse 16, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, yun yung tinuturo ng banal na kasulatan. Once we call God as Father, we're supposed to obey the will of our Father. Mga kapatid. At hindi dapat natin bigyan ng kahiyan yung pangalan ng ating tatay, ng ating magulang. Kaya nga dun sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 hanggang 4 actually, ang nakalagay dun is sa ibang translation, nakalagay, obey your parents or obey your parents in the Lord. Pero nakalagay sa ibang translation, sinasabi, honor your father and your mother. Yung honor, pag sinabing honor is to give honor, bigyan ng karangalan. Ibig sabihin, hindi kahiyan, hindi opposite. Di ba? So once we call God as our Father,
Ibig sabihin, ang kasunod pala nito mga kapatid is we need to be like our Father. Yun nga, sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, na yamang ang Diyos sa tumawag sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal. Yamang tinatawag ninyo siyang Ama, sabi dito, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So yun mga kapatid. Hindi pwede na magiging opposite yung pamumuhay natin sa Diyos, sa kung ano yung Ama na kinikilala natin. Kasi diba, try to imagine kung yung pangalan ng pamilya mo sa inyong lugar ay kilala, mabait, matulungin, tapos ikaw na anak is iba yung pag-uugali mo. Diba? Magtataka yung mga tao doon. Yung klaseng tao to. Diba? Kaya nga kung minsan kapag ang isang bata, ito lang tignan nyo, kapag ang isang bata ay mabait, bata pa lang ay marunong na magtapon ng basura sa tamang lugar, nagmamano or nag-uupo sa atin. Di ba tuwang-tuwa ka, ang bait naman ng batang to. Sino kaya mga magulang to? Di ba usually ganun yung sasabihin natin, mga kapatid. Kasi mag-reflect yung supposed to be, mag-reflect yung family values mo sa iyo. Kasi yun yung yun yung nakakagisnan mo supposed to be. Di ba? Kung ano yung nakikita mo araw-araw, kahit sa mag-asawa, di ba? Ito sa mag-asawa. Kahit sa mag-asawa, kung yung mag-asawa ay mabait usually, ang mga bata, ang mga anak din nila mababait. Kasi yun yung nakikita nila, yun yung example na nakikita nila sa kanilang mga magulang, mga kapatid. Kasi ang pagtuturo naman ay hindi lamang sa pamagitan ng pagsasalita. Pero ang mga bata, mas natututo kapag ano yung kanilang nakikita sa kanilang mga magulang. Diba? So, ibig sabihin, tayo ng mga anak, dapat ang magre-reflect ng kung ano yung ating magulang. Diba? Hindi pwede na iba yung kikilos natin sa pag-uugali ng magulang natin. Of course, sa panahon ngayon, mga kabataan ngayon, kung ang laging kasama ng mga anak mo talagang pinapabayaan mo lang, timer ka, magugulat ka na bakit yung anak mo marunong na magmura. Kahit sa inyong pamilya, hindi naman kayo nagmumura. Wala naman kayong, ang asawa mo, wala namang bisyo. Pero bakit yung anak mo may bisyo? It is maybe, baka hindi mo na, bilang magulang, hindi mo na mamonitor kung ano yung kung ano yun at sino yung mga barkada ng mga anak mo. Ang sabi na sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, kaya ingat kayo sapagkat ang masamang kaibigan or masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pag-uugali. Di ba? Yung mga kabataan. Kaya nga dati, mga magulang, tinatanong, sinecheck kung sino yung sinasamahan ng anak. Kasi baka mabait kayo sa bahay nyo, pero kapag ang mga anak mo naman sa labas, ay iba na yung mga kaibigan niya. Di ba? May tinatawag tayo na peer pressure na tinatawag. Di ba? So, yung kung ano yung mga nasasagap ng anak mo doon sa labas, may possibility na ganun din yung makikita mong pag-ugali niya sa inyo. Mga kapatid. Diba? So, yun yung tinatawag na yung tinatawag na 3E equals human factor. Yung environment, mga kapatid, yung environment, education,
at saka yung experiences equals human factor. So, magiging ganun yung bata. So, kung ang bata, nakikita ng bata is sa pamilya, ay yung tatay at nanay nagmamahalan, of course, yun yung unang-una na makikita ng bata at yun yung unang-una na matutunan niya. Pero kaso lang sa kanyang paglaki, kung ang magulang naman ay pinapabayaan lang yung mga anak, kung sino yung mga kabarkada ng kanyang anak, may possibility na kahit mabait kayo mag-asawa, magtaka kayo na bakit iba ang ugali ng anak ko. Kasi pinabayaan mo at hindi mo na mamonitor kung sino yung kanyang mga kaibigan, kung sino yung kanyang mga sinasamahan. Di ba? So yung may mga magulang dati, hindi ko lang alam kung ngayon, nung talaga tinatanong kung sino ba yung mga kaibigan mo. Hindi pwede na pabayaan lang, mga kapatid. Kasi yun nga, sabi nga natin kanina, 1 Corinthians chapter 15, verse 33, sabi dito, mga kapatid, nakalagay dito. Okay, 1 Corinthians 15:33. Kaingat kayo, ang masasamang kasamay na kasisira ng magandang ugali. Let's see. Plus factors, mga kabataan, yung tinatawag na peer pressure. Kapatid. Diba? Kung minsan, kung ano yung kalukuhan na ginagawa ng iyong mga kaibigan niyo, ibubuyo din siya sa ganung klaseng pag-ugali. Yan, mga kapatid. So, ibig sabihin, so kung tinatawag natin ang Diyos na Ama, we're supposed to be like our Father. Yan yung sinasabi dito sa 1 Peter chapter 1, verse 16. Yamang ang Diyos ay banal, ay dapat din kayo magpakabanal. Hindi pwede na ang Diyos natin ay banal, tapos tayo ng mga tagasunod, tayo ng mga mananampalataya ay hangal. Diba? Hindi pwede ganun. Nalinaw nito, ito tandaan nyo na lang. Pag nilayan natin yung 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16, mga kapatid. So, hallowed be your name. Pakabanalin ang pangalan mo. Sambahin ang ngalan mo. Okay? At yun nga, sinabi kanina, ulitin natin, sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, sabi doon, honor your father and your mother. Pag sinabing honor, di ba, pag sinabing honor is, bigyan mo ng karangalan or igalang mo. Give the name of your parents honor. Bigyan mo ng karangalan, hindi kahihiyan. Di ba? So, yun supposed to be ganun, mga kapatid. So, yun yung ibig sabihin nun na kapag tinatawag natin ang Diyos na Ama, then magiging katulad tayo ng ating Ama. Yamang siya ay banal, dapat nagpapakabanal din tayo. Of course, hindi naman ganun yun. Pinapractice natin yun, mga kapatid. Hindi naman pwede na kagad banal tayo, di ba? Talagang dadaan tayo sa proseso. Okay? Then, ito pa rito, your kingdom come. Of course, sa panalangin natin na pakabanilin ang pangalan ng Panginoon, panapanalangin din natin na dumating yung totoong paghahari ng Diyos sa atin. Pinapanalangin natin na totoong dumating yung paghahari ng Diyos sa pamilya natin. Pag sinabing hari, of course, ang hari, mga kapatid, ay sa isang kaharian, ang hari ay may mga tinatawag na dekrito. Meron siyang batas na dapat sundin. Ibig sabihin, kapag hari, kapag kinikilala natin at pinapanalangin natin na dumating yung paghahari ng Diyos sa buhay natin, ay dapat, kung ano yung kagustuhan ng hari sa kanyang kaharian, ganun dapat ang mga mamamayan, mga kapatid. Hari. Pag kinikilala natin ang Diyos na hari, ibig sabihin, kung ano yung mga dekrito niya, ano yung mga kautusan niya sa kaharian niya, yun yung susundin natin. Mga kapatid. Diba? So kung kinikilala natin siyang Ama, magpakabanal tayo.
At kung kinikilala natin siyang hari, pinapanalangin natin yung kanyang paghahari dumating sa atin, ibig sabihin, bilang hari at subject naman tayo sa kanyang kaharian, kung ano yung dekrito ng hari sa kanyang kaharian, ay dapat nating susundan or susundin, mga kapatid. Or else, we will face the consequences ng paglabag natin sa kalooban ng hari sa kanyang kaharian. See? So, ibig sabihin, from family, di ba? From family, palawak ng palawak, pamilya. Galing sa pamilya, ang magulang mo dapat susundin mo. Di ba? Kung ano yung magulang mo, dapat ganon ka rin. Ngayon, pagdating naman sa greater, sa malawak na yung kaharian na, sasabihin kapag ang Diyos ay kinikilala mong hari, mga kapatid, lang. Peter, yan si Winter Bay, mag-iihi yan.
muna si Winterbet, baka mag-ilit dyan. Okay. Yan. So, yun mga kapatid, yung mama dog namin na may mga babies, may mga puppies na 5. Init na init, kaya gano'n inaano ko na, pinaliguan ko na lang mga kapatid. So, ayan, naliguan ko muna. Okay. So, yun na nga, kantay ko kanina patungkol doon sa your kingdom come. Ibig sabihin, pinapanalangin natin na dumating yung paghahari ng Diyos. So, ibig sabihin na kung ang Diyos ay pinaghahari natin o kinikilala natin bilang hari sa ating mga buhay, ibig sabihin, sa isang kaharian, ang hari ay may mga set of rules, mga kapatid. May mga dekrito na ibig sabihin na mayroon dapat o sinusunod natin dapat yung kung ano yung dekrito ng isang hari, mga kapatid. Okay? Kung ayaw natin siyang kilalaning father, pero kung hari siya still, diba? Pag father sa pamilya, pag hari sa buong pamayanan, sa buong bansa o sa isang kaharian, sa isang kingdom. Ibig sabihin, kung kinikilala natin ang Panginoon bilang hari, we are subject and we are subjects, ibig sabihin, we need to obey His decrees, rules, and laws sa isang kaharian, mga kapatid. And once na nilabag natin ito, there is a consequences to it, mga kapatid. Yan. Give us each day our daily bread. Give us each day our daily bread. Pag sinabing bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, kaya nga yun yung sinasabi na bakit araw-araw daw. Kasi, di ba, it's about relationship. Nag-i-establish kasi ito ng relationship, mga kapatid. Kaya nga, kahit ang mga magulang ay maliban kung ang anak ay malayo, kung minsan, bibigay ng magulang yung buo na for 1 week na allowance ng isang anak. Diba? Usually ganun kapag malayo. Pero sa ngayon, since na pwede na online, ang ibang magulang, daily na rin nila binibigay. Kasi unang-una, that is mag-i-establish yan ng relationship at mag-i-establish yan ng humility in our part. Na bilang mga anak ay ang pagtitiwala natin, ang dependence natin ay sa ating mga magulang. Kasi wala ka pa namang ipagmamalaki kasi nag-aaral ka pa. Maliban kung working student ka. So, ibig sabihin, andun yung dependence mo sa Diyos. Andun yung pagpapakababa mo. Andun yung nai-establish yung relationship. Kasi lagi kang humingi. Ibig sabihin, kinikilala mo na wala ka pang kakayanan. So, yun yung sinasabi na why hindi bigyan mo kami ng pagkain namin. Walang specific period of time. Bigyan mo kami ng pagkain namin. Pero ang nakalagay din, give us each day. Give us this day our daily bread. Araw-araw. Ibig sabihin, it establishes a relationship with God, with our Father. Kasi kung baka kung hindi na tayo humihingi, baka makalimutan natin na hindi pala galing sa atin yun. Diba? Baka magiging mataas na yung kalooban natin. Yan yung magiging
isa yan sa mga magiging reason bakit give us this day. Para ipakita na nagtitiwala na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, mga kapatid. At nag-i-establish ito ng relationship at nagpapakita nito ng kababaang loob, nagtuturo dito ng kababaang loob, mga kapatid. At isa pa na aral dito sa panalangin, sabi niya, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. So, ang magiging reference ng pagpapatawad ng Diyos sa atin, mga kapatid, is kung paano din tayo nagpapatawad ng ating kapwa. Diba? Yan yung sinasabi doon sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, mga kapatid. Verses 14 to 15. Forgive us as we also forgive those who trespass against us. Ibig sabihin, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, dapat din tayo magpatawad. Ganun lang, kasimple, mga kapatid. Diba? Yun yung sinasabi sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, mga kapatid. Patawarin mo kami, forgive us our sins, for we ourselves, sapagkat kami sa aming mga sarili, ay pinapatawad din namin ang mga nagkakautang sa amin. Utang dito nakalagay, debt D-E-B-T, debt. Forgive us our debt. Forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. So, ibig sabihin, kung gusto nating mapatawad ang ating mga kasalanan, let us make sure nagpapatawad din tayo. Diba? Naalala natin yung parable ng unforgiving servant. Nagtanong San Pedro kung ilang beses papatawarin. 70 times 7. 70 times 7. Ibig sabihin, walang hanggang katapusan ng pagpapatawad. Tapos, di ba, pinatawad siya nung master niya. Pero yung nagkautang sa kanya na maliit, hindi niya pinatawad. Samantala, ang pinatawad sa kanya, mas malaki na pagkakautang. Ayan, mga kapatid. Okay. At ang sabi dito pa nga, kasunod is, and do not subject us to the final test. Final test, pag sinabing huwag mo muna kaming ipahintulot sa ibang translation kasi sabi niya, do not bring us to the test, but deliver us from all evil. Pag ibig sabihin, yung the things beyond our control. Kaya nga sa akin, sa prayer ko mga kapatidan, ang prayer ko, isa sa sinasabi ko sa prayer, is huwag mo kaming ipahintulot sa mabibigat na mga pagsubok. To the things beyond our control. Yan. Forgive us our debts. Huwag mo nawa kaming ipahintulot sa mabibigat na mga pagsubok. Huwag mo nawa kaming ipahintulot sa mga bagay beyond our control. Yan isa sa mga dapat na pinapanalangin natin mga kapatid. Of course, hindi naman pwede na alisin ng Panginoon yung mga pagsubok na yon. Kasi dyan sa mga pagsubok na yan is dyan tayo natututo. Di ba? Mga estudyante, paano malalaman ng mga estudyante yung kakayanan nila bilang estudyante kung hindi sila dumadaan sa mga test? Mga kapatid. Di ba? So, we need to undergo such things. Kasi pero, ang sabi naman doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, di ba? Wala pang pagsubok na dumating sa lahat ng mga tao. Bagkus tapat ang Diyos, hindi niya tayo pahintulutan na subukin na higit sa ating kakayanan. Di ba? Alangan naman na mag-exam ang teacher na hindi muna natin pinag-aralan yung ating exam, di ba? Napaka-unfair naman yun. Di ba? So, ibig sabihin na once the Lord allows it to happen for us, ay may purpose siya for us na ma-strengthen yung ating pananampalataya, mga kapatid. Hindi niya naman tayo ipahintulot dyan sa pagsubok na yan na wala namang purpose. Or else, anong klase yun? Di ba?
Pero yung hindi din natin pwede na wag tayong ipanalangin din natin na wag mo kaming ipahintulot sa mga pagsubok. Wag mo nawa kaming subukin or wag mo nawa kaming wag mo nawang i-allow na magkaroon kami ng problema. Hindi rin mga kapatid. Kasi yun nga, sa mga problema na yan, sa mga pagsubok na yan, natututo tayo. Then yung mga natutunan natin, ay pwede natin ituro balang araw sa iba, mga kapatid. So we need to fast through those things, mga kapatid. Kasi kahit dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, na katulad ng ginto na dinadaran sa apoy para makita yung kanyang totoong pagiging ginto, ganun din daw ang ating mga ganun din tayo, dadaan din tayo sa mga pagsubok para ma-purify tayo, mga kapatid. Isa sa mga purpose ng mga pagsubok, to purify us. Di ba? Purify us. Actually, kung dati may mga nagreklamo, bakit nung hindi pa ako naglingkod sa Panginoon, hindi naman ako nakakaranas sa mga pagsubok? Wala namang mga ganito, bakit ngayon naglingkod ako sa Panginoon? Dami pagsubok. Kasi mga kapatid, nandun naman talaga yan sa Ecclesiastico, sa Sirach chapter 2. Nakalagay doon, anak ko, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, ihanda mong iyong sarili sa mga pagsubok. Kasi diba? At the same time, sometimes the devil is enticing us. Yung inaasar tayo ng demonyo. Kung minsan, humingi siya ng kapahintulutan sa Diyos, sige nga, subukan nga natin kung tapat talaga yung tao na yan na naglilingkod sa iyo. Diba? Ganun mga kapatid. At the same time, ang demonyo, halimbawa, dati kang lumang tao, dati kang basagulero, dati kang masamang tao. Nung lumapit ka sa Panginoon, may mga pagsubok dyan, may mga kontradiksyon. Di ba? Kasi ang demonyo, ayaw niya na magbagong buhay ka. Ayaw niya na lumapit ka sa Panginoon. God bless you, Alvin, sa pag-repost na. Okay? Sinong gusto na hari na ang kanyang kaharian ay nababawasan ng parte? Diba? Hindi. That is why, once na galing ka dati sa pagiging masamang tao, nagbagong buhay ka, marami kang daraanan mga pagsubok. Andun yung purification, andun yung struggle. Yung demonyo, pipigilan ka niya, gagawa siya ng mga paraan para hindi ka matuloy sa pagbabagong buhay mo. That is why, nakakaranas ka ng mga pagsubok, mga kapatid. Kasi ayaw ng demonyo na lumapit ka sa Panginoon. Hahadlangan ka. Yun yung sabi ko sa inyo, sinong hari na matutuwa na mababawasan yung parte ng kanyang kaharian? Di ba? Sa atin lang, example lang natin dito sa atin. Yung dispute ng Makati at saka Taguig. Di ba? Ang lawak-lawak dati ng Makati, tapos biglang na-cut yung napakalaking part ng Makati at naging sakop ng Taguig. Natuwa ba ang local executive ng Makati noon na si Mayor Abby? No. Umiyak siya. The same with sa paglilingkod natin. Once na from old life, nagbago ka, talagang as much as possible, hadlangan ka ng demonyo. Atakin ka babalik. Yan, mga kapatid. Kaya sa part lagi ng prayer natin, ang nakalagay din, do not subject us to the final test. Ibig sabihin, para tinuturuan din tayo ng Panginoon na ipanalangin din natin na huwag tayong dumanas ng mabibigat na mga pagsubok. Final test. Final test, maybe it is a final purification na mangyayari sa atin bago siya dumating. Final test na nakalagay dito eh. Okay? Huwag tayo ipahintulot dun sa yung ibig sabihin yung final test, ibig sabihin ito yung pinaka-extreme. Yan, extreme. Yan. Ito yung pinaka-extreme ng mga pagsubok na maaari baka hindi natin kakayanin. So, ipag-pray natin. Ako sasabihin ko sa inyo, sa amin kami kapag mag-pray kami,
ang sinasabi ko lagi, Lord, huwag mo na kaming ipahintulot sa mahigpit, sa mabibigat na mga pagsubok. Hindi rin pwede na huwag mo kaming ipahintulot sa mga pagsubok. No, hindi dapat ganon. Ang pinagpipray ko lang, Lord, do not allow us to suffer yung mabibigat na mga pagsubok beyond our control. Kasi ano na yun, talagang kinakailangan dumaan tayo doon kasi it helps, ito yung tumutulong din sa atin, nakakatulong din sa atin mga kapatid. At let us always remember at panghawakan natin yung pangako ng Panginoon na kapag may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang lagi nating angkinin is yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. At ito po yung sinasabi mga kapatid. Bago tayo magtapos. Sabi rito mga kapatid. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magpagtagumpayan. Iyon. So, yun mga kapatid. So, shalom. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless. At patuloy nating panalangin ang ating mga kababayan, lalo na nag-suffer ng mga daang bagyo, mga magsasaka. Nawa ang gobyerno ay kumilos para matulungan sila. Din yung nasalanta ng lindol, sa Bugo, sa Cebu, and then yung nasunugan sa Davao, and then hindi ko lang alam kung kahapon yun or the other day ng mga kababayan natin sa Sarangani yung parang biglang nagkaroon ng flash flood. So, pray din natin sila yung comfort sa kanila. Tayo na mga hindi nakakaranas ng mga ganito ay lagi natin pag-pray na, Lord, huwag mo nawa kaming ipahintulot sa mga mabibigat or mahigpit na mga pagsubok sa mga bagay beyond our control, Panginoon. Patuloy mo nawa kaming iligtas, gabayan at patubayan, kasama ng aming mga mahal sa buhay at mga ikinabubuhay at ang mga taong malalapit sa atin. Iyon sana lagi ang ating panalangin mga kapatid. So shalom, may God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. In Jesus' name. Salamat and God bless doon sa mga 371 likes. Kaya mga dumaan, kina Video Prince, yan, Redry, yan. Okay, yung mga nag-follow, God bless yung mga nag-follow. And then, okay. At sa lahat ng mga nakiisa, nag-tap ng screen mga kapatid. Ang panalangin ko at samo ko na nawa patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. And I always praying for those people na nagkakaroon ng connection sa akin sa anumang paraan. Hindi ko man mabanggit ang inyong pangalan, pero sinasabi ko sa Panginoon, Lord, pagpalain mo po nawa yung mga taong nagkakaroon ng connection sa akin sa anumang paraan. So, at ang bansa nawa natin, ang panalangin din natin na huwag tayong magkibit-balikat, mga kapatid, mapanagot nawa iyaong mga gumagawa ng pagnanakaw sa ating bansa, mga kapatid. At sapagkat alam natin, tayo, alam ko naramdam natin yan, mga kapatid. Sana ipag-pray din natin na matuto na tayo na hindi na natin ibenta yung ating mga boto. Kasi dahilan sa kapag ibinibenta natin ang boto natin, yan yung magiging dahilan na nagnanakaw sila sa atin. Babawiin nila sa pagnanakaw. So, at ang magiging apektado nito pagdating na araw is yung magiging mga anak at apo ninyo. Actually, ngayon, ramdam na nga natin ang gulay, ang mamahal ng mga gulay, mga kapatid, di ba? Kapag tumaas ang inflations, lalong tataas yung mga bilihin, hirap. Yung bigas, minsan nakakalungkot, may makikita tayo mga kababayan natin na makikita ko na bumibili ng kalahating kilong bigas. Di ba ang takbuhan lang ng mga kababayan natin dati, gulay, kung napakamahal na ng gulay, ano pa ang kanilang tatakbuhan, mga kapatid. So maybe that is by now, nawa ang Panginoon ang tunay na panalangin natin na tunay siyang maghari sa ating bayan
Tunay siyang maging hari ng ating bayan, tunay siyang maging hari ng ating pamilya, maging hari ng ating mga puso. At kung sa gayon, pag siya ang naghahari, ay dapat kung ano yung kagustuhan ng hari, ay siyang masusunod sa ating buhay. At kung kinikilala naman natin siyang Ama, dapat bilang mga anak, sinusundon natin kung ano yung kagustuhan ng ating Ama at hindi yung kagustuhan natin bilang mga anak, mga kapatid. Signing off, my dear brothers and sisters.